Okay. Good morning po sa mga isa. At ako po'y bumabati rin ng good morning sa ating walang sawa pong sumusubaybay sa ating FB Live. Of course, pinabati ko ng good morning ang ating Panginoon. Morning! Good morning! Apaka-interesting po ang ating pag-uusapan ngayong umaga nito. At may pamagat po ng Balaam and his talking donkey. May katanungan po muna ako sa inyo. Natutulog ba ang Diyos? Nananahimik ba ang Diyos? Actually, pwede natin sabihin siya ay tahimik, pero sa kanyang pananahimik, nagpapatuloy siya nagtatrabaho. Nagpapatuloy siya kumikilos. Kasi, kaya natin sinasabing kung minsan nananahimik siya kasi kung minsan di ba may mga dasal tayong parang wala siyang tugon. Doon natin nasasabi na parang nananahimik siya. Or actually, hindi siya nananahimik. Para sa atin lang yun. Pananaw lang natin yung tahimik siya. Pero hindi natin nakikita, may ginagawa siya. May ginagawa siya. Kadalasan, hindi naman nananahimik talaga ang Diyos. Tayo lamang ang hindi nakikinig. Tayo lamang ang hindi sensitibo sa mga kilos niya. Tayo lamang ang hindi marunong pagbantay sa mga pagkilos niya sa ating buhay. Kaya sinasabi natin, nananahimik siya. Di ba kung isa napakarami nating alam? Tawag nga sa atin, scientist eh. Napakaraming alam sabihin. But the real question is, have we ever been so sure we were right in all what we are saying? Sure ba tayo na sa lahat ng ating mga sinasabi, tama tayo? Confident ba tayo na ang ating mga ginagawa are all in accordance to God's will? Lahat ba ng ating ginagawa, iniisip, pinaplano, ay nakaayon sa kalooban ng Diyos? Nakakasiguro ba tayo doon? Kung minsan mo akala natin ay palapit na tayo sa tagumpay na ating binibigay sa ating buhay, pero sa katunayan, napapalayo pala. Hindi natin alam, napapalayo pala. Sa ating mga ginagawa ngayon, have we ever considered asking God ng lang? O tuloy-tuloy yung ating mga pinaplano, sinasabi, ginagawa, without even considering, natanong ba natin ng Diyos? Nakasangguni na ba tayo sa Kanya kung ito ba ay tutuloy natin o hindi, kung ano man ito na ating ginagawa? Natanong ba natin ng Lord, tama ba ito Diyos? Mas alam mo tama ba ito? O sige-sige lang tayo, ura-ura na, go lang ng go. O ginawa na lang natin ito basta dahil marami naman gumagawa nito siguro tama naman. Okay sa pakiramdam siguro tama naman. Minsan ganun tayo without even considering asking the Lord first. Minsan nakakapagod rin ang magsalita. Dahil siguro hindi rin natin napapansin, wala naman tayo talaga nararating Paikot-ikot lang. Sinabi na natin na dapat sabihin, ginawa na natin ang lahat-lahat. Kuminsan sinasabi natin, ano ba ang kulang? Ano ba ang kulang? Minsan hindi natin alam ang kailangan lang gawin ay what?
Makinig po. Have you ever tried listening or salita lang ng salita, ng salita, ng salita, ng salita, without even considering, baka tama siya? Baka tama siya? Hindi. Tama ako, kaya ako magsasalita na magsasalita. You know, friends, successful leaders are not those who talk much. Successful leaders use their ears more than their mouth. Yun po yung mga matagumpay ng mga leaders. Marunong silang makinig. Hindi nagpaparunong palagi. Marunong makinig sa mga suggestions or comments ng mga nakakababa. Marunong makinig sa mga hinahig ng mga nakakababa. Those are good leaders. Those are good leaders. They use their ears more than their mouth. Balaam had his talking donkey. Then we will tackle this story. The talking donkey. Totoo ba ito? Totoo. Mamaya, maliliwanag ko kung bakit naging totoo. In Luke 19:40, ang sabi po, I tell you, Jesus replied, if they keep quiet, the stones will cry out. Kung minsan, walang magkusang pagsabihan tayo dahil alam nila, matigas ang puso natin. Alam nila, imbis tanggapin natin ang mga sasabihin nila, magagalit tayo. Kaya kung minsan, walang magkusa o maglakas doon ng pagsabihan tayo. Dito, para nila namin narinig sa Panginoon, dito sinasabi na ito, na kung wala ni isang magkusa para iparating sa atin ang mensahe ng Diyos, maging ang mga bato daw pagsasalitain niya. See? Kaya ba, ang mga bato, pwede niyang pagsalitain para lang natin ma-realize na mali tayo. How much for the donkey? Di ba? Kung ang bato, kaya pagsalitain ng Diyos, hindi ka ba maniniwala yung donkey o yung asno sa Tagalog ay pwede rin niya pagsalitain? Amen po ba? Amen. Amen. Ang pangyari ng Diyos. O kung minsan, pinatitigas natin ang aming puso at ayaw natin makinig. Kaya nga ba, sinabi ni Lord, sige, patuloy mong pagtikasin ang iyong puso. Pagsasalitain ko kahit ano para lamang makinig ka. Yes, there will come a time in our lives gagamit ang Diyos ng kahit anong bagay. Makinig lamang tayo. Gusto nyo, makinig tayo. Kung minsan, ipadadaan sa mga bata. Di ba kung minsan na-abuse tayo sa ating mga anak? Na-amaze tayo. Ay, ang bata-bata mo, ba't nakapagsalita ka ng ganyan? Wala akong magwayang magsalita. Pero deep inside us, natamaan tayo sa sinabi ng bata. Mayroon mga pagkakataong ganyan na natamaan tayo eh. Hindi na natin maamin. Hindi na natin ma-admit na yung sinabi ng ating anak, natamaan tayo. Isa, gagamitin ng Diyos ang ating mga anak. Hindi po imposible yun. Kumisan, ipadadaan sa mga kaganapan, sa mga sitwasyon ng buhay. Di ba? Hindi, not every time na ipadadaan sa mga salita ng Diyos ang gusto niyang iparating na mensahe sa atin. Kumisan, kapag tayo talagang matigas ang ulo, matigas ang puso, gagawa ng sitwasyon ng Diyos. God will always make way para tayo matuto. God will always make way para tayo buksan natin ang ating mga tenga. Kasi kapag kumisan, hindi natin binubuksan ang ating tenga, ipakikita niya yung gusto niya ipakita para ka makarinig. Gagamitin niya ang iyong mga mata, imbis mga tenga, para marinig mo yung mensahe.
Nakukuha ba natin? Kaya nga ba, kailangan po tayo maging sensitibo sa kilos ng Diyos sa ating buhay at mapagbantay. Balaam and his talking donkey. In Numbers 22, 21, and 22, ang sabi po dito, Balaam got up in the morning, saddled his donkey, and went with the Moabite officials. Take note here, but God was very, very angry when he went. Nung umalis po si Balaam na isang propeta ng Diyos at sumama sa mga Moabita, sa mga opisyal ng mga Moabites, nagalit po ang Diyos. Nagalit ang ating Panginoon. At habang nakasakay po sa kanyang donkey, itong si Balaam, ay nagpadala po ng anghel ang Diyos para harangin siya sa kanyang dinadaanan, para huwag siyang tumuloy kung saan siya pupunta. Sa mga bilang 22-21, ganito po yung sinasabi. Umalis si Balaam, sumakay sa donkey, at nung nakita siya ng Diyos, nagpadala ng anghel ng Diyos para harangin siya sa kanyang dinadaanan dahil nagaling po ang Diyos. Sapagkat nagpatuloy si Balaam sa kanyang balak na pumunta sa mga Moabita. So, sino ba ang mga Moabites nito? At gano'n na lamang ang pagsidhi na maimbitahan po si Propeta Balaam sa kanilang lugar. Ang mga Moabites po ay mga actually Israelites din eh. Galing sa angkan po ni Lot, kung natatandaan nyo, yung bayaw po ni Abraham na sa Sodom and Gomorrah yun, di ba? In the time of Sodom and Gomorrah. Sa kanya, kay Lot po nanggal, di ba? Ang sabi ng Diyos noon, nung dinurog na niya ang Sodom and Gomorrah, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon. Eh, yung asawa po ni Lot, lumingon. Naging asin po siya. Yun si Lot. So, yung mga Moabita po, galing sa lipi po ni Lot. Kaya, ngunit, sila ay Israelita, pero kaya hindi sila pinapura ng Diyos. The favor of the Lord was not upon them. Bakit po? Sinong nakakaalam? Kahit Israelita sila, hindi sila pinapapura ni Lord. Diba, nakita naman natin, si Balaam, kung pumunta sa mga Moabites, galit na galit si Lord. Bakit galit si Lord? Sino ba yung mga Moabites dito? Israelita din. Bakit hindi pabor sa kanila ang Diyos? Because they worship another God. They worship a pagan God. Of course, magagalit po ang Diyos. Kaya hindi siya pabor sa mga Moabita. But only a Moabite by the name of Truth in the Bible. Hindi naman si Ruth. Ang pangalan lang ni Elmo. Si Ruth po yung nakapangasawa ni Boaz. Siya po yung bukod-tangi na Moabite na pinapuran ni Lord. Kung bakit, hindi natin pag-uusapan. Mahabang kwento yun. Basahin niyo na lang yung buhay po ni Ruth. So, nung panahon yun, si Haring Balaam, hindi yung mga pangalan eh. Si Haring Balaam, siya ang nagpatawag kay Balaam. Diba? Bakit? Kasi po, makapangyarihan yung Egypt. So, nagpadala ng mga tao yung Egypt para doon sa lugar ni King Balak ng Moabites. So, parang pumapagilan yung mga makapangyarihan bansang ito na nagpulit sila, yun ang naisip ni Haring Balak.
ipatawag yung si Balaam. Kasi makapangyarihan yung mga, nung panahon yun po, makapangyarihan yung mga propeta. Meron silang, powerful sila, meron silang kapangyarihan. So, para po i-rebuke yung mga lulusot sa kanilang mga Egypt, gagamitin sana nila si Balaam. So, yun, kaya siya pinatawag. Nung sinabi po ni Balaam na hindi pwede, actually, inalok pa siya ni Haring Balak na bibigyan siya ng karangalan, siguro mga pera, kayamanan. Pero, hindi pa rin siya nag-agree doon. Pero, dumating yung araw na kinulit niya ang Diyos eh. Kita dito yung puso ni Balaam eh. Kahit na, ayoko, mapupunta dyan, galit ang Diyos sa inyo eh. Pero nasa puso ni Balaam, kita ng Diyos, na gusto pa rin niya pupunta. Kaya nga ba, in Numbers 22:20, balik tayo sa 20, kung bakit pinayagan siya ng Diyos, ito po, that night, God came to Balaam and said, since these men have come to summon you, go with them. Sige, pumaroon ka. But ang sabi dito, but do only what I tell you. May supapasubali ang Diyos. Pumayag naman ang Diyos. Eh bakit sa verse 22, kung pumayag ang Diyos, bakit magalit? Meron bang contradiction dito sa dalawang verse? Kung titignan natin. Meron bang contradiction? Kayo, kung tatanungin ko kayo, dito, pinayagan siya ng Diyos. After 2 verse, nung magpaalam na si Balaam, lumakad na kasama ng kanyang donkey, nagalit ang Diyos. Pero bang contradiction doon? I don't think so. Wala po. Kasi, may tension po between God's permission and God's pleasure dito. Ano ba talaga ang sinabi ng Diyos? Numbers 22:20, if my men come to call you, rise and go with them. But only do what I tell you. Conditional permission po ito. Hindi 100% payag si Lord. Gets nyo? Hindi 100%. Kung titignan natin dito, but do only what I tell you. Hindi po ito full approval. Parang sinasabi ng Diyos, eto po, sige, payagan kita, pero hindi ibig sabihin na sang-ayon ako sa motibo mo sa pagpunta roon. See, conditional eh. Parang napilitan lang ang Diyos. Kasi namumulit to eh. Sige na, pumunta ka na roon. Kaya nagalit ang Diyos kasi hindi dahil sumama siya, kundi dahil kung paano at bakit siya sumama. Yung puso ni Balaam ang nakapag-drive kay Lord para magalit siya. Ang king issue, puso. Kita ng Diyos eh. Una pa lang, malinaw na sinabi ng Diyos, huwag kang sasama, di ba? Tumas meron na ng Diyos eh, huwag kang sasama. Pero, bakit pumayag? Ibig sabihin, hindi siya naghahanap. Bakit pumayag ang Diyos? Pero nung dumating ang mas marangal na mensahero at mas malaking bayad, bumalik ulit si Balaam sa Diyos. Parang kinulit. Para siguro nag-alibay, pero kahit ano mag-alibay tayo, di pa naman ni Lord tunay na motive eh. So, kung minsan, ganun din tayo. Ito po. Lord, pwede naman siguro. Ganito yung mangulit kay Lord eh. Kaya ko namang control na sa sarili ko, Lord, papuntahin mo na ako, Lord. Lord, alam ko, masama yung lugar na yun. Pero may tiwala ka naman sa akin, Lord, di ba? Eh, maninindigan naman ako sa mga salita mo. Ganun tayo minsan. Di ba na-mention din natin yan last week?
Kapag ating pinilit ang isang bagay, hindi naman tayo i-stop ni Lord eh. Hindi naman sasabihin, wow, hindi, ikukulong kita dito, hindi ka makakapunta dyan. Hindi, may free will tayo eh. Kahit anak ka pa ng Diyos o hindi, ang lahat ng nabubuhay sa mundo ngayon, noon pa o sa future, kahit pwedeng mamili ng kanyang dadaanan. Diba sabi ko naman, we are free to choose, but we are not free from the consequences of our choices. Yan ang masama. So, it's like permission versus approval po. Ito ang pinakamahalagang principle. May mga bagay na pinapayagan ng Diyos, pero hindi niya ito kinagulugdan. I'm sorry to tell you. Kala mo pinayagan ka? Kala mo pabor kay Lord? Kasi hindi naman siya umihimik. Pero hindi. Yung motibo mo nagda-drive kay Lord para magalit eh. God allowed Balaam to go, but God was so angry because of disobedient desire and greedy motive. May motibo ng masama yung si Balaam eh. God said yes to the journey, but no to the intention. Kaya sinabi niya, okay, pumunta ka lang, pero only do what I want you to do. Doon pa lang, sarado na eh. Kung naka-gets lamang si Balaam, hindi na siya tutuloy. Kasi hindi naman, alam naman niya, hindi papabor si Lord dun sa kanyang bad motive na nakatago eh. Kung alam lang ni Balaam yun, kung naka-gets lang siya sa sinabi ni Lord, hindi na sana nagalit si God sa kanya. Hindi na sana siya tumuloy. And God knew may masama talagang motibo si Balaam. Hindi lahat ng pinapayagan ng Diyos ay kalooban ng Diyos. Minsan, hinahayaan niya tayo para matuto kung bakit hindi yun ang dapat. Kasi kapag hindi mo pa sinubukan, hindi mo pa malalaman eh. Minsan, sasabihin ni Lord, doon pa lang natin marirealize kapag minsan napahamak na tayo, kung nga pala, in the first place, hindi naman niya kalooban nito eh. Yung motibo ko, alam ko, ayaw naman ni Lord eh. Kaya napahamak ako eh. Hihintayin pa ba natin yun? At habang nasa biyahe po si Balaam, nasakay ng kanyang donkey, ginamit ng Diyos sa kanyang donkey o asto sa Tagalog para ipakita kay Balaam na mali ang direksyon ng puso niya. Dito po, nagpakita na dahil hindi na sinabi ni Lord, sabi ko nga, hindi tayo pipigilin ni Lord. Pero kung minsan, God will make way. Mahal tayo eh. Mahal tayo ni Lord. Kahit na sabihin natin may free will tayo, God sometimes make way para mag-iba tayo ng direksyon, para mag-back out dun sa ating pinaplanong may tinabala. Ginamit ng Diyos sa kanyang donkey para ipakita kay Balaam na mali ang direksyon ng puso niya. Blind siya spiritually kahit propeta siya. Nagpadala ng anghel ang Diyos para harangin si Balaam. At nakita ng donkey ang anghel na maharang sa kanilang dinadaanan. Pero hindi si Balaam. Ang nakakita dun sa anghel na humaharang sa mga street na dinadaanan ni Balaam, papunta kay Balaam, ang donkey ang nakakita. Kaya, every time makikita ng donkey yung anghel, natatakot yung donkey. Pero, napapatigil siya sa kanyang pagtakbo. At ilang beses siyang lumigo ng daan para iwasan ang anghel na ito. At ilang beses din nagalit si Balaam sa kanya. Pinagpapalo nga, pinaglalati mo nga eh. Galit na galit si Balaam. Bakit hindi ka sumusunod sa akin? Madalate na ako. Diba? Sa Numbers 22:28, nagsabi sa Tagalog, ayan o. Hindi ayaw tumakbo ng takot sa anghel eh. Takot sa anghel yung donkey. Eh, di naman makita ni Balaam yung donkey. Hinayaan ng Diyos na
Di ba katulad natin, hindi naman magpapakita ang Diyos. Gagawa lang siya ng sitwasyon, pero hindi siya magpapakita na siya ang may gawa ng sitwasyon na yun. Kaya dito, hindi naging mapagpantay si Balaam. Pinagpapalo yung donkey 3 beses. Sabi dito, ibinukang ng Panginoon ang bibig ng asno at ito'y nagsabi kay Balaam. Sumagot na po yung asno. Nagsalita na. Ano ang ginawa ko sa iyo? Balaam, upang ako'y paluin mo ng 3 ulit. Sakit na kasi. Matindi na yung asar ni Balaam eh. Galit na eh. Talagang wala nang control yung mga kamay niya sa pagpalo sa kanyang donkey. You know, friends, Balaam was a prophet. May title, may calling, may reputation. Pero ginamit ng Diyos ang isang donkey para i-remind siya na hindi tama ang kanyang gagawin. At dito po nagsisimula ang tanong ng Diyos sa atin ngayon. Sa atin po na nakikinig ngayon, sino ang mas nakakarinig? Ang propeta ba o ang donkey? Minsan kapag ang puso natin ay puno ng gusto natin, kahit malinaw na ang babala ng Diyos, bulag pa rin tayo. Kung isa pagpupulag-pulagan, kung isa kita naman natin hindi tama eh. Pero, sinasara natin yung ating mga mata, kahit na malinaw na, ay nagpupumiling pa rin tayo na gawin yung gusto natin gawin. Kaya ngayon, bago pa magsalita ang Diyos sa parang ayaw natin, bago pa niya gamitin ang mga sitwasyong nakakahiya, sitwasyong masakit, sitwasyong hindi natin inaasahan, sitwasyong hindi natin magugustuhan, tanungin natin ang sarili natin. Nakikinig pa ba tayo o tuloy-tuloy lang kahit malinaw? Ang ating Diyos ay hindi nagkukulang ng pangaral ko. Of course, minsan ipadadaan sa mga pastors, minsan sa inyong mga magulang, or kung di ka pa rin makikinig, ipadadaan, sabi ko nga, sa isang sitwasyon na hindi natin magugustuhan. Kahit sa pamamagitan ng isang donkey, gagamit ang Diyos para iligtas lamang tayo sa kapahamakan. May isang tao na may title, may calling, may reputation, ang sabi ko nga, bilang prophet of God. Pero sa kwento natin, hindi siya ang nakakita sa Diyos. Dapat kita niya ang Diyos eh. Dapat kita niya yung galaw ng Diyos. Dapat dinig niya yung salita ng Diyos. Pero dito, dahil sa may marumi siyang motibo, hindi niya nakita yung Diyos. Hindi niya nabasa yung mensahe. Sino nakakita? Donkey. Minsan po, hindi degree, hindi posisyon, hindi title, ang sukatan ng spiritual side. Hindi pagiging pastor. Alam niyo kung ano ang problema kapag ayaw natin makinig sa ways. Ako gumagamit ng ways, pero kung minsan, inilalayo lang ako ng ways eh. Gagamitin ko yung talagang master na laan ko. Pero alam niyo kung minsan, yung ways, iniiwas ka sa traffic talaga. Kahit malayo, hindi ka naman magka-traffic. So kung minsan, mas alam natin ang daan kaysa sa ways. Mas alam natin, mas kabisado natin, pero habang pilit tayong dumadaan sa maling ruta, iniligtas ka lang pala ng rerouting sa minsan mayroong dead end or mayroong traffic o mayroong mga barricades dyan. Ganyan po si Balaam. Akala niya ang kanyang donkey ang hadlang. Hindi niya pinakinggan yung ways niya. Yung kanyang pinaka-Google Map, yung donkey, pero hindi siya nakinig. Pero ang totoo, ang donkey ang protection. Sabi ko dito sa Numbers 22:33, if the donkey had not turned aside, I would have killed you.
Sabi ng Diyos, kung hindi lumis ang donkey, napatay na sana kita ngayon. See? Because of that donkey, naligtas po sa kapahamakan, itong si Balaam. Minsan, kung sino pa yung kinaiinisan mo, di mo alam, siya palang ginagamit ng Diyos para iligtas ka. Like this donkey. Friends, can you define to us what a true friend is? Siya ba yung pinagbibigyan ka sa lahat ng gusto mo? Siya ba yung basta huwag mo siyang isumpa, basta kasama ka lagi sa lakaran, kahit na nakikita mong mali siya, yung ginagawa niya patungo sa kapapangan, okay lang. I tell you, that is not a true friend. That is not your true friend. A true friend is, kahit na isumpa mo pa siya, kahit na hindi na kanya sasama sa mga lakaran, kahit hindi ka na niya bibigyan ng ayuda, kahit na i-unfriend ka pa, i-block ka pa sa Facebook, masabi mo lang sa kanya yung ikapapahamak niya. That man is your true friend. Naku yan, yun ang totoong kaibigan. Na kahit na hindi mo na siya kausapin, di bali na lang sa kanya. Mahal ka niya eh. Friend ka niya eh. Hindi yung kaibigan na inaayahan ka lang gumawa at alam naman niya, mali yung ginagawa mo para lang pagpatuloy ang kanyang mga ayuda. That's not your true friend. Tatlong beses nakita ng asto ang anghel ng Panginoon, 3 beses umiwas, 3 beses pinahirapan, samantalang si Balaam may prophetic gift, may spiritual language, pero walang spiritual visions. Tulad natin, di ba? I-claim natin, tayo mga pastor, alam sa Biblia, kan-aral ng mga salita ng Diyos, pero hindi yun sapat. We need a spiritual vision para makita natin ang maliwanag po yung gustong iparating sa atin ng Diyos. Nakakatakot yun. Nakakatakot. Pwede marunong tayong magsalita tungkol sa Diyos, maalam tayo, pero hindi ito nakikita sa ating buhay. Ang sabi nga sa 2 Timothy 3:5, having a form of godliness, but deny its power. May ano daw tayo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan natin ang kapangyarihan nito. Parang ano lang, parang display lang, parang decoration lang. Gaya nung si Sister Vitos, hawak ng microphone dito. Hindi naman kumakanta. Sabi ko, decoration ka lang dyan. Kanta ka na, magbuwan ngayon. Decoration lang yung pagiging Kristiyano. Hindi natin ginagamit yung power na meron tayo. Power to know things. Power to, not to judge. Power to discern what is good and what is bad. That's your power. Kailangan ba mong i-deny yun? Kapag Kristiyano ka, meron kang kapangyarihan na inibigay ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Subalit kahit meron tayo noon, nangingibaw-baw pa rin yung mundo eh. Ayaw pa rin natin makinig. Marunong na tayo, anointed pa, alam na ng verse sa Biblia, ang tanong, sumusunod ba tayo? Sabi nga ni Solomon, I think it was Solomon who said it, that sacrifice is better than, ano yung sinabi doon, Sister Casey? Sacrifice is better than offerings. Nasa tulad nila. Ganun ba yun? So, minsan may grudges sa mall. Umahalang sa atin. Galit na galit tayo. Yung iba, minumura pa yung grudge eh.
Bakit? Bakit mo pinaharangan? Hindi po na tayo papasok. Bakit nga? Yun pala may danger sa loob. Yung pala mangiligtas sa'yo. Kapag ayaw makinig ang tao, kahit tangki gagamitin ng Diyos. Kahit gwardya gagamitin ng Diyos. Then the Lord opened the mouth of the donkey, hindi galing sa sermon, hindi galing sa worship songs, hindi propeta, kundi galing sa donkey. Kapag ayaw natin makinig, may iba siyang gagamitin. Minsan ang donkey sa buhay natin, yun ang warning light ng Diyos. Minsan ang delay ay hindi parusa, kundi protection. Nagagalit tayo kung minsan, late na ako eh, patuloy na kayo lang. Nagalit na galit sa donkey, late na ako eh. Kung minsan yung delay. Ano yun, Sister Kaysel? It is better to obey the Lord than to offer sacrifices. It is better to obey the Lord than Than to offer sacrifices. to offer sacrifice. Yes, see? Nasa dulo ng tila ko, sabi ko eh. So, it is better to obey. Kesa yung mag-offer ka ng ano-ano. It is better to obey. Kumisan yung delay, hindi parusa. Kumisan yung delay, ang tagal naman, hindi pa nabibili itong binibenta ko para magpapera na ako. Kumisan yung delay, may blessing. Hintay ka lang. Baka hindi pa binibigay Lord, hindi pa ready yung puso mo, tanggapin yun. Hindi pa ready yung sarili mo, natanggapin yung blessing na yun. Baka mawawalang saysay lang kung ngayon ibibigay ni Lord. Minumuan ka pa, baka minumuan ka pa ni Lord para kapag tinanggap mo yung hinihintay mo yun, ready ka na. Yung delay, hindi po parusa. Yun ay protection. Akala ni Balaam, delay, pero sabi ni Lord, I would have killed you eh. Hindi lang ng closed door ay from the devil. Hindi lang ng delay ay hindrance. Minsan sinasabi ng Diyos, anak, huwag dyan, mamamatay ka dyan. Makikinig pa tayo o hindi? Kung minsan hindi. Kung minsan ano yung humaharang sa atin para tanggapin yung salita ni Lord? Pride. Hindi lang minsan. Most of the time. Pride. Pride ang tunay na problema. Sino ba yung isang prophet na pinalo yung asno? Samantala ang asno, nakakakita, sumusunod, nagliligtas. God opposes the proud. It says in James 4:6, but gives grace to the humble. See? Inoppose niya si Balaam kasi Balaam is full of pride in his heart. Kahit propeta. Kasi hindi niya pinakikinggan yung talagang gusto ni Lord eh. Yung gusto niya, yung gusto niyang mangyari. Kapag mataas ang tingin mo sa sarili mo, bababa ang forces ng Diyos sa pagdinig mo. Tandaan po natin na. Kapatid, in closing, kung kaya magsalita ng Diyos sa pamamagitan ng isang donkey, kaya ka rin niyang kausapin sa mga taong ayaw mo. Sa sitwasyong ayaw mo. Sa delay na kinaiinisan mo. Nakakarinig ko ako, sana kayo eh. God is touching me right now. Na ipinapaalala si Lord. Let us bow our heads and pray. Father God, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong nagsasalita ka na, nangungusap ka na, nagpaparinig ka na, pero ayaw pa rin namin makinig. Sa mga panahon, humaharang ka na, like this angel. Pero pinipilit pa rin namin ang gusto namin gawin. Panginoon Diyos, tawarin mo po kami. Kapag mas pinapakinggan namin ang aming pride kaysa sa boses mo,
Kuminsan, Panginoon, ginagamit mo ang delay, ginagamit mo ang problema, ginagamit mo ang taong ayaw namin, pero hindi pa rin kami tumitigil. Ngayon, Panginoon, ipinababa po namin ang aming sarili sa iyong harapan. We are so sorry, Father. Tanggalin mo po ang aming spiritual blindness. Buksan mo po ang aming mga mata para makita po namin ang ginagawa mo sa aming dinadaanan. Salamat po sa mga dangki sa buhay namin. Salamat sa mga humaharang. Salamat sa mga umiistorbo. Kuminsan, Pastor, istorbo sa buhay namin. Salamat sa Pastor. Sa mga nagliligtas sa amin kahit hindi pa namin alam, Panginoon, bigyan mo po kami ng pusong marunong makinig. Espiritong marunong magpakumbaba. At lakas ng loob na sumunod, kahit po masakit, kahit mahirap, kahit hindi namin naiintindihan. Let us, tulungan mo po kami sumunod sa iyo. From today, Lord, we choose obedience over pride, listening over insisting, your will over our own. Ito po ang aming samot dalangin. Sa aming Panginoong Yesus na nagsasalita ngayon, sa aming Panginoong Yesus na nagbabanal ngayon, sa aming Panginoong Yesus na nagliligtas sa amin. Ang lahat po ay magsabi natin. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. So, naway na pagpalabulit tayo ng salita ng Panginoon. It keeps on reminding us. These words keep on, para siyang espada na sinusugat sa ating puso, sa ating isip. But, it will make us holy sa Panginoon.
At saka yung pagmamahal niya talagang dinideliver niya sa atin. Last Sunday, na-recall ko yung sabi ni Pastor. Yung niya na, there is consequence in every decision na ginagawa po natin sa buhay natin. And then I also have this verse, 2 Timothy 3:5, having a form of godliness but denying its power. So, kahit nasa Panginoon na tayo, there are sometimes situation, circumstance, which is kailangan nating mag-decide na gawin yung tama, but still, nandun pa rin na baka Lord pwede to, baka naman pwede to. So, sana po, ma-remind po tayo sa salita ng Panginoon. Kasi ako po, nare-remind ko from last Sunday up to now. Parang ako si Balaam. Minsan yan po, pero kasi yung buhay ko parang laging nasa, fire, nakasakla. So I have to make decisions. So salamat sa Panginoon for this reminder, talagang nakakabuti niya. We are reminded by our intentions. Yan. Sana po, manalangin pa po tayo, and then, whatever it is, no, i-open natin lagi kay Lord. Whatever our intentions, kasi lagi po siyang nakabantay po sa atin. Lagi pong, ang mabuti ang gusto niya mangyari sa atin. Sabi nga, gusto ng Diyos na tayo ay sumunod sa Kanya kasi po yun ang makakabuti po sa atin. Obedience is better than sacrifice. Kasi yung sakripisyo, although may ibibigay, sacrifice pa ulit. Kagaya ng old days na nagsasakripisyo yung tao ng tupa para sa remission ng sins. So tapos na, nagkasala na, no? So, this is a reminder na before pa mangyari yung worst, inililigtas na tayo ng Panginoon. So, tumayo po tayo lahat, tayo po yung nanalangin. Let's bow our heads. Panginoong banal na Diyos, salamat po sa oras na to, Lord, for reminding us ng iyong pagmamahal lagi magtutuwid sa aming intensyon, sa aming puso, Lord God. Lord, in the name of Jesus, Panginoon, patuloy niyo pong binisin ang aming puso, Panginoon, na maging dapat sa iyo, Lord God. We are not worthy, Panginoon. We always commit mistakes, Panginoon. But then it's only your love that keep on saving us from the consequence of our decisions, from our circumstance, Panginoon. Lord, continue, Panginoon, to purify our hearts, Panginoon. Continue po, Panginoon, na pabanalin niyo po ang aming puso, ang aming kaisipan, Panginoon, ang aming mga gawa. Pagkat sinabi mo that you are holy and we should be holy. Amen. Panginoon. Amen. Maraming salamat, O Diyos, na sa temporary ko ng paghiwa-hiwalay, Lord God, patuloy kami mag-ingat ng aming madala ay ang iyong pagpapala at biyaya, Lord God. Maraming salamat po sa saway ng Panginoon na sinasaway niyo po kami. And we know that after the saway, Lord God, you were gentle and you were for your blessings, Amen. Panginoon. And Lord God, I'm praying, Panginoon, for your fire, Lord, for the Holy Spirit to keep on purifying our hearts, Panginoon, na patuloy po, O Diyos, na linisin ang aming kaisipan, ang aming kaluluwa, ang aming mga gawa, Panginoon. Opo. I rebuke every unclean Yes. spirit in this place, Yes. Panginoon, in Jesus' name. Jesus' Ang gawa ng tao ay hindi po magtatagumpay Jesus' name. sa aming mga buhay, Lord. Jesus Kaya Christ. patuloy po mag-iingat at gagamitin niyo po kami itong church na to, Lord God, para sa luluwalhati ng iyong pangalan, Panginoon. Anoint us, O God. Anoint us, Lord. Lord, we give you all the glory, the honor, the praises, and thanksgiving. In Jesus Christ, we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Lord.